related po yan konti doon sa mga kaso ko dito sa local na libo-libo na po ang na-file and then hanggang sa nagkamatay na po yung mga nanalong complainant, hindi na po masingil dahil ineffective po yung mga taga-NLRC, especially yung mga sheriff ninyo. Sobrang pagka-inutil. I-N-U-T-I-L. Opo. And I can name names later. Siguro in a proper venue pag sa hearing tungkol sa DOLE. So, babalik ko ngayon sa mga OFWs. How many cases have been filed? OFW cases related? And then how many have been resolved? Po ang ating mga overseas Filipino workers pupunta po sa shelter. Ngayon, dapat, ang gusto ng mga recruitment agency dyan, tulungan po na ating polo agad-agad masampahan po ng reklamo sa ministry yung ating mga employer para hindi na po sila makaporma at mag-file po ng theft. Napakarami po niyan, imbis na ang napaparusahan yung amo, nababaliktad pa po. Nung isang gabi nga lang po meron po nagreklamo sa akin, nag-ahasa na po siya, magbibigay po ako ng mga detalye po ng mga, meron po ako mga hawak ng mga rape cases. David, okay, marami na akong magandang encounter ko na kaso. Dapat i-advise natin sa OFW na huwag tumakas, huwag lumayas. Bagkus dapat tumawag sa DFA. Dito ngayon papasok yung ating polo na dapat pagtawag ng OFW sa sinasabi na may problema ko, ayaw ko na umalis dito dahil bugbog ako sa trabaho o ginagahasa ko, minamaltrato, ipo-pull out na ng DFA. Kasama ng DFA yung Foreign Recruitment Agency at yung police nila doon, i-pull out at dalhin sa shelter. Yun tamang proseso. Siguro kaya napapalayas yung OFW dahil tawag ng tawag sa DFA, tawag ng tawag sa polo, walang sumasagot. So, doon ko nakikita ang problema. Yung pinaka-problema po dyan. So, siguro po, advice natin, Attorney Castillon, yes po, huwag ko sila maglayas. Kasi kapag naglayas sila, marami po pwede mangyari sa kanila. Once they're out there, expose po sa danger. Nandiyan yung pwede silang gahasain pa, madodoble yung kanilang problema. Nandiyan yung pagbibintangan sila nakaw. Tama nga naman, nandiyan pagbibintangan sila kung ano namang ginawa nila doon sa bahay habang wala yung mga amo. So much better na wag maglayas. So dapat meron tayong hotline. From now on, dito I would include the DMW 24-hour hotline na pwedeng tawagin in distress na OFW na ayaw na doon sa kanyang amo, gusto niya nang lumipat, umalis, agad-agad, yung gobyerno natin, DMW, DFA, Polo, full force, pupunta doon sa OFW para sunduin dahil sa shelter. Yun ang tamang proseso. Sapat po naman yung advice na binibigay natin sa worker kasi sinasabi natin, krimen nga po yun kapag tumakas sila. Pero under extreme circumstances, you to save their lives. Halimbawa, gagahasain po sila, nanganganib po yung buhay, at talagang bubuging po sila. That is the last option that they have to save their lives. So ang problema po nito, Mr. Chair, ganito po totoong katotohanan yan. Pag tumakas po, dahil gustong isalba ang buhay, ang problema, wala naman pong polo doon, wala naman pong welfare office kasi tatatlo lang po ang ating matatakbuhan sa Saudi Arabia, sa Al-Khobar, sa Jeddah, at saka sa Riyadh. Ngayon, kung doon po sa mga liblib po na probinsya, sila po ay binugbog, sila po ay ginahasa, ang mangyayari, tatakas po sila para hindi talaga sila mapahamak. Pagtakas po nila, wala naman pong mapupuntahan. Pagkatawag mo po sa polo, napakahirap naman pong tawagan. Tapos, sobrang lala po ng sitwasyon talaga. Attorney David Castillon, napag-usapan dito noon sa mga previous hearings na merong hotline ng DMW na pwedeng tawagan, diba, 24/7 in distress ng OFWs na para they don't have to do that, yung maglayas. At saka isa pa, yung mga OFWs natin na naglayas dahil binugbog, ni-rape, bago pa man mangyari yung malagim na insidente na yan, nagsusumbong na sila sa mga kamag-anak nila, nagsusumbong na sila sa mga taga-gobyerno natin, kaya lang hindi sila bibigyan pansin. Kaya nga, salamat dun sa bagong hotline na itinatag po ni Secretary Toots na 24/7 may sumasagot. Kapag ikaw ay nakaramdam na you're in danger, that there is a problem dun sa household na pinagtrabahoan mo, call that hotline and then may action, may tatawag, may pupunta para tulungan. Am I right, Asek Felicitas? Good morning, sir. Yes, we have the 1348 and we have the 24-hour assistance sa ORCC po. So it's the immediate dispatch of the communication to the FRA, to the PRA, and also to our Philippine migrant workers offices, formerly the POLOS. So with that, yung nangyayari palagi na lumalayas yung OFW, mababawasan na, kundi man at least totally ma-eradicate na kasi meron ng pag tinawagan, tumawag sila, may sumasagot doon at agad umaaksyon. Kasi previously, nung wala pa po itong,
One repatriation command Ang anong center. number yung 1348. nung wala po. pa itong 1348, wala silang matawagan, tawag sa agency, tawag sila sa Polo, tawag sila noon sa OWA, walang sumasagot, napapabayaan sila, and then days later, nandiyan na yung talagang rape na sila o bubugbugin, lumalaya sila. So, I hope that answers your question. One last question, one last point, Your Honor. Okay po, maganda po yung ating hotline po rito. Pero sana po, kasi ganito po ang nangyayari. Tatawag po, totoo po talaga, magandang may tinatawag po, may sumasagot. Pero po kasi, pagka doon po ang i-rescue sa ibang bansa, nangyayari, ibabato rin po yung tawag doon ng email, pabalik po sa job site, doon po sa Polo. Kasi kahit nagkatawagan po rito, wala naman po rito yung problema, hindi naman po dito yung magre-rescue. Now, balik po doon, yung time difference, maaring dito po, all the 24 hours, pagdating po doon, gabi po sa atin, umaga po sa kanila, umaga sa atin, gabi rito. Now, pagdating po doon Mr. Chair, yung number one issue dun is, gaano po karami ang mag-a-attend po, kahit marami pong calls dito, ibabalik po doon, yung mga welfare officers po natin doon sa Polo na sila po mag-a-attend, ilan po ba nandun? Isa po ba? Dalawa, tatlo? Kasi sa totoo lang, kulang na kulang po yan. Kaya dapat doon po talaga sa shelter, paramihin po yung mga mag-a-attend po ng emergency response system, Mr. Chair. Yun lamang po. I agree, Attorney Castillon. So, siguro yung DMW ang makakasagot yan tungkol doon sa welfare officers na harap sa mga OFWs na tumatakbo sa shelter at nangailangan ng tulong. Okay? So, kung wala pa tayong ganong klaseng programa, I think we should have done that years ago. Or meaning, dapat meron na tayo ngayon agad-agad. Mr. Chair, may I? Go ahead po, sir. Opo. Yan pong welfare officers po natin, napakahalaga po, lalo sa MWOs po natin. No? Sa ngayon po, talagang pinaiigting natin at pinapalakas po natin yung ating personal complement sa mga posts, lalong-lalo na doon sa marami po natin mga welfare cases. No? At ang DMW po ay nagpalabas din ng isang regulasyon na mandatory na yung pag-a-appoint ng WEDO, yung Welfare Desk Officer, para sa ating mga PRAs dito at saka sa ating mga FRAs sa abroad. Yung pong duties and responsibilities ng ating WEDO ay identified, may accountability at part po nung kanilang continuing compliance with the rules and regulations of the DMW. No? Napaka-importante po nun, Mr. Chair. Sagutin ko lang po yung mga issues na may mga utang, nagnakaw, hindi naman totoo, pinaratangan. Alam niyo po, napaka-importante ng continuing enhancement of our bilateral relations with the host government. No? Napakaswerte po ng DMW kasi may USEC na po kami for international cooperation and policy. Si USEC PY Kaunan po ang namamahala sa mga ganitong enhancement ng ating bilateral relations. Sa katunayan po, Mr. Chair, nagkaroon po ng pagpupulong ang Philippine Delegation at ang ating KSA counterpart. At meron po kaming pinalabas na joint statement. No? Isa po doon sa napagkasunduan natin na napaka-importante na sinang-ayunan po ng aming mahal na sekretary ay nagkaroon po ng Joint Technical Working Group. Okay. Yung pong Philippine Delegation at yung KSA Delegation na kung saan lahat ng issues, concerns tungkol sa, for example, may utang ang isang Pilipino, nahatulan, may kaso, ito po namin ilapit doon sa Joint Technical Working Group at yung pong aming counterpart ang mag-aasikaso para ikuhanan ng exit visa yung ating pong OFW at siya ay mapauwi na. Napakaganda po nito. Yun po ang aming ginagawa po ngayon at kasalukuyan po kaming nakikipag-ugnayan nang sa ganun lahat po ng mga may So, when issues. does this take effect, sir? Kasalukuyan na po namin It is happening now. po, Mr. Chair. Yes po. So far, meron na pong nakikinabang sa programang yan. Yan po ang tinututukan ng aming mahal na sekretary, si Secretary Toots, at siya rin po ay nakikipag-ugnayan sa kanyang counterpart, si Ministry of MHRSD, Mr. Chair. Oh, by the way, Apo. it is still being scheduled. Ang plano ko rin po, may bilang chairman po ng migrant workers ay pupunta po ako sa Saudi Arabia para makipag-ugnayan sa mga kinukulan doon kung paano po makakatulong sila sa ating mga OFWs, maging sa ating mga OFWs mismo, aking po makausap para malaman sa kanila yung mga problema pang kailangang mabigyan solusyon. Hopefully, maybe by the end of this month or next month, susubukan ko po pumunta sa KSA for that reason. So ngayon naman si Ms. Gemma Soto,
ng UFG, United Filipinos Global. Chairperson siya. Ma'am,